ito po yung sikreto na hindi madiskubre ng mga mananampalataya. Laging hinuhuli ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Muli tayo ay naririto po sa ating programang Letter from Our Lover na weekly po natin ito ni-air sa ating FB page. So ngayon pong umaga, ang ating pamagat po, Seeking God First. Nahinango ko po, syempre po yung pamuso po, yung talagang gamit na verse ng mga mananampalataya. Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Sa English, sabi po doon, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sapagkat muli kami naririto, sama-sama kami ng ilang minutong pag-aaral ng mga salita. Purihin ka, dakilain ka, samahan niyo nga po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alam niyo po itong topic na itong Seeking God First ay marami na po itong natin narinig at madalas po natin itong naririnig sa mga sermon ng mga pastor, mga kapatiran. Ito yung text na lagi natin naririnig ipinapangaral. Ika nga sa mga simbahan, even in small gatherings, ika nga. What will happen if we seek God first? Spiritually speaking, pag inuna natin si Lord, unahin din tayo ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, 3 bagay ang kailangan talaga ng tao. Sabi nga po, the basic necessities in life: food, clothing, shelter. Ito ang pinakamimiti ng mga tao. Siyempre nga naman, kung walang pagkain, paano po mabubuhay? Kung wala pong damit, paano po tayo din mabubuhay? Kung wala naman po tayong tirahan, kung saan-saan lang tayo ika nga ay nakikihiga, talaga naman pong isang malaking problema talaga. Kaya sa totoo po, ito yung mga pinakasabi nga po ng Biblia, ito yung pinagsisikapan ng maigi ng mga hindi mananampalataya. Amen. At syempre tayo rin naman po mga mananampalataya, hindi naman din po tayo pwedeng mabuhay ng walang pagkain, wala tayong mga damit, at wala tayong mga tirahan. Ibig sabihin po ay sadyang kailangan po ito ng tao. Pero ito po yung sikreto, mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kapag natin si Lord, sabi ko nga po kanina, ang lahat ng ito, lahat ng ating pinag-aalala, lahat ng ating pinakamimiti sa buhay, itong 3 ito ay madali na natin kamtan. Amen. Kapag inuna natin si Lord, ano yung inuna? Siyempre, unahin mo siya sa pagkagising sa umaga. Siya nang hanapin mo, manalangin, magbasa ng Biblia. Ika nga, at sabi pa doon yung at sundin ang kanyang kalooban. Diba, kung anong gusto ng Lord, yun po ang gawin po natin. Kapag alam niyo po, kapag inuna po natin si Lord, diba? Ito lagi ko itong ginagamit na illustration sa church. Kapag inuna natin si Lord, ang lahat ng yung basic necessities in life na kailangan ng tao, food, clothing, shelter, ay ibibigay sa. Pag inuna natin si Lord, ang dali na po ni Lord, diba, magbagsak sa atin ng ng ating kakainin sa araw-araw, yung ating daramtin sa araw-araw, yung ating mga tirahan. Kailangan lang po natin unahin ang ating Panginoon. Amen. Ito po yung sikreto na hindi madiskubre ng mga mananampalataya. Laging hinuhuli ang Panginoon. Ika nga. At alam niyo po, kapag inuna mong hanapin ang food, yung pangangailangan mo sa araw-araw, damit, inumin, at lagi mong hinuhuli ang Lord, inuna mo yung mga bagay na kailangan ng tao, at laging huli si Lord, mabibigo po tayo. Hindi po natin mararanasan ngayong abundant life na sinasabi po ng John 10:10. Amen po. So kapag inuna natin si Lord, nakakasiguro ang supply ng Lord sa atin ay tuloy-tuloy at mararanasan ng kanyang mga anak.
Amen. Ang ulitin ko po, ang sikreto para sumagan ang buhay natin, unahin natin hanapin ang ating Panginoon. Sa paanong paraan? Sabi ko nga po kanina, pagkagising sa umaga, lagi natin pasalamatan si Lord. Bago magkape, sambitin natin, Lord, salamat sapagkat binigyan mo ako ng another day to enjoy life. Ika nga. Amen? Yung manalangin ka, pasalamat ka sa Diyos, binigyan ka pa ng, sabi ko nga po, yung another day to live, diba? Malakas ang pangangatawan mo. Ibig sabihin po, unahin, tawagin ang ating Panginoon, pasalamatan, itaas, parangalan ang kanyang pangalan. Amen. At kung sinusunod natin ang ating Panginoon, diba? Kung sinusunod natin ang kanyang kalooban, madali na ang pagbuhos ng biyaya sa ating lahat. Amen. Kailangan lang po natin masunod ang prinsipyo ng Biblia. Napakasimple lang po. Gusto po natin na pagpalain tayo ng Lord. Unahin natin si Lord. Huwag natin siyang ipauli. Amen. Huwag si Lord nasa ilalim. Kailangan si Lord ay nasa ibabaw. Huwag natin ipahuli. Dahil kapag inuna nga po natin siya, madali nang ipadaloy sa atin ang lahat ng pangangailangan natin sa araw-araw. Ano man ang kailangan mo, nasa kamay ng Diyos. Sabi nga po sa Philippians 4:19, at buhat sa kayamanan na hindi maubos-ubos ay kayang ibuhos ng Lord sa atin. Kahit pa tayo magsabay-sabay maghingi ng pangangailangan natin, kaya pa rin tayong suplayan ng ating Panginoon dahil hindi nauubos ang kanyang biyaya dyan sa kalangitan. Amen? So, ito lamang po ang aking muna maihatid na mensahe ng ating Panginoon at kita-kita tayo muli sa Wednesday sa ating pong weekly program, Letter from Our Lover. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. Turuan niyo nga po kami laging unahin sa aming mga buhay sapagkat may biyaya po kapag inuna ka namin. Salamat po, Diyos, sa aking mga kapatiran na may pangangailangan sa iyo sa umagang ito. Pagpalain niyo po at kapatpuin niyo po ang lahat ng aming pangangailangan. Hayaan niyo po na patuloy maranasan ang katiwasayan, ang kaginawaan, ang kasaganaan ng aming mga buhay bilang inyong kami mga anak. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, at lagi ka namin pahalagahan sa aming buhay. Sapagkat sa iyo nagmula ang aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid ko sa buong mundo na sumusubaybay po at nakikinig po ng ating palatuntunan ngayong umaga. Salamat po muli. Shalom everyone. Hello! Naway napagpala ka ng salita ng Diyos na iyong napakinggan sa programang Letter from Our Lover ngayong araw na ito. Pwede ba namin malaman kung gaano ka na-bless sa video na ito? I-like lamang po ito at huwag magkatubiling i-comment kung gaano ka na-bless. Huwag din kalimutan na mag-subscribe para sa marami pang nakaka-inspired na content.